up guys? Jello Pineda here, back again with another episode of the vlog. Today's video, we welcome you to 2024. Tama ba? Welcome to 2024. Yun ang ibig ko sabihin, welcome to 2024. Sana maayos sa mga New Year ninyo, sana walang nabawasan ng daliri, sana lahat ay healthy at lahat ay sana safe. Okay, so meron tayong rant video. Wala talaga akong plano mag-vlog today kasi pahinga ko tong 1 week na to. Pero dahil may nangyari lang, nanggigigil ako mag-vlog at pag-usapan kung ano ang nangyari sa amin. Pero bago tayo pumunta doon, meron tayong mga pairs dito. Pupunta tayo kay Soul Contractor. Di tayo makikipag-trade, ayoko muna ng trade. Ang gagawin ko ay i-consign muna natin sila. Sobrang gigil kong gawin yung video na to. Pero nakakainis lang doon, ang unang video natin ng 2024 sa Jello Pineda channel ay tungkol sa scam. Nakakalungkot man isipin, pero marami talagang gusto mang scam. Tara po na tayo kay Soul Contractor. Ano, Boss Jericho? Happy New Year. Happy New Year, guys. Nadali kami. Yan lang. It's part of it. Part of the game. Ay, nas-scam ka na ba dati? Malaki. Gano'ng kalaki ah? Ang malaki. Ano na lang? 5 digits. Muret? 5 digits? Sakit niya. Ang aking easy. Kesa maluma sa akin. Goodbye. Alright. Kung may cracks ba o may star loss. Walang drugs nga eh. Ano to? Lakad penguin? Hindi naman. Hindi mo na lang kung anong nag-yellow lang. Pero, ano na yan? Hindi na maiwasan yan. wala Pero naman siyang soul cells. yung creasing niya, wala Dito yung crease sa kabila. Dito lang. Dito nagkataka eh. May crease sa kabila. Pero dito, wala. minimal. Very, very minimal. Hindi naman na. Pwede pa. Ang ganda pa lang. Buti nga. Yung ibang pairs, di ba? Yellow talaga yung outsole nila. Tapos ito may pagka-icy pa. Dito siya nagsisimula ka Oo, sa dito. logo. Yung outline ng Concord color mismo. Ito, may plano akong gagawin dito. Kung pwede kong ibenta sa'yo. Buyout natin kung magkano yung nilabas mo. Magkano nilabas ko na? Sige, goods ako dun. Walang problema. 5K. Oh, G. Sige. Para matulungan si boss. What's this, sir? Uy, power pop! Si Bubbles. Bubbles. Wala siyang extra lace. Meron. Ilan? Meron Ito, siya. black siya. Ito yung pinaka okay na kulay. Yung Sa blue, tatlo. no? Tapos, Pag talagang SB ang ganda pag black and midsole, no? Ang laki na to. Ano size to? 13? 13. Kasi may mga Anong colorway to? Parang elephant print na... May mga customers kaming pumupunta dito. May size 13 kayo? Size 14 kayo? Sabi nila. Nag-stock na ako ng big size. At tapos ito yung Si Kumaring Annalyn, ha? Special mention ka ngayon, boy. Si Annalyn Almazan. Yan. Shoutout sa'yo. 3, Ito kung gusto. 1s, 3s, 4, and 5. Wala lang kami ng 6. Huh? Jello Pineda, let's go! Subscribe. Kanino? Kay Sir Jello Pineda. Yeah. Kanino? Sir Jello Pineda. Ayaw? Ikaw naman? Bigyan nyo na ako, 30,000 subscribers lang, oh. Alright, thank you, boss. Okay, no problem. Alright guys, so andito tayo ngayon sa SM Clark. So technically, hindi ako yung bumibili. Ang bumibili is yung brother ko, si Doc. So matagal na talaga siyang gustong bumili ng Lost and Found. I think last week pa yon or last week. So nakita niya yung dinideal ni Annalyn Almazan. Nasa groups. Si Utol, hindi naman talaga siya talamak na makipag-negotiate sa sneaker game. Kumbaga sa mga groups, hindi naman talaga siya sobrang active and such. Kapag lang may hinahanap, doon lang siya nag-search doon. So nung nahanap niya to si Annalyn Almazan, yan, nakita nga niya. Tapos nakita niya yung presyo or yung asking nung Lost and Found was 17,000. Pero hindi pa sila nag-deal eh. Ngayon sabi lang nung Annalyn, meron daw siyang kausap. Pag daw hindi kinuha, update na lang. Kapag hindi sila nag-deal, babalikan niya si Utol. So, nagantay si Utol until finally kagabi, magkasama kami, chill-chill lang sa bahay niya. Natanong lang niya, hiningi lang ni Utol ko yung opinion ko regarding the pair. So, tinignan ko yung pair sa base sa pictures, meron siyang sticker sa box, Nike Philippines, meron siyang resibo, Jordan Manila siya na-release, and then tinignan ko rin yung pair. Yung usual na tinitignan natin sa mga fake versus real na videos, yung Wings logo, yung Sandy Bros receipt, yung toe box, and so on. So, kumbaga parang nilegit check ko. Legit yung pair. Kompleto ng para-pair
paraphernalia. Okay, nakipag-deal si Utol sa kanya na kung okay lang ba sa kanya na half and half. Kumbaga mag-transfer muna ng 8K, tapos kapag na-receive na, papadala ulit yung 8K and so on. Ako naman, I felt na secure somehow kasi parang at least mali-legit check ko yung pair. At this point, concern namin is if legit yung pair, hindi if legit yung tao or hindi. As nakikita nyo dyan, mukhang goods talaga. Sabi ko sa kanya, pa-vouch mo muna yung tao. Ngayon, itong tao, si yung Annalyn, ang sabi niya sa kay Utol, hindi daw talaga siya online seller, kaya wala rin mag-vouch sa kanya. Ako, ang usual step ko doon is manghihingi ako ng government ID. Preferably driver's license, passport, kumbaga para lang meron akong pangahawakan just in case na budulin mo ako or iskamin mo ako, pwede kitang habulin. Walang hesitation, nagpadala siya ng government ID niya, which I will be flashing on the screen right now. So, kumbaga para sa akin, somewhat honest naman. Kaya magagawa kung hindi naman talaga siya online seller, pinapabenta lang daw ng husband niya for business purposes. Kumbaga parang yung funds kailangan nila somewhere sa business and shit. At that point, sabi ko, parang para sa akin, looks good na siya and then pumayag pa sa half-half. Although, isa sa mga naisip ko red flag, bakit walang kumukuhang iba, walang sumusunggab? Gusto ko talaga siyang ipa-vouch, ipa-LC sa groups kasi normal din sa atin eh. Sa sneaker game, sa Facebook Marketplace, if you're joining the group or nakita mo yan sa isang group, kailangan ipa-vouch mo talaga siya. Yun talaga yung gusto namin or ako, yun talaga yung gusto ko. Nagkataon lang talaga na ayaw niya di naman sa ayaw, sinabi lang niya na hindi kasi siya online seller talaga, so wala mag-vouch para sa kanya. Eto pa malupit, tinawagan pa namin siya kagabi just to verify kung okay ba yung deal natin, okay ka bang kausap. Kumbaga parang alam mo yun, parang tinignan namin, babae yung sumagot. Hindi naman siguro to magloloko or something, diba? Kumbaga parang para sa amin, very responsive. Nag-deal na sila kagabi, so in the morning, papadala na niya yung pair. Before niya padala, i-Gcash muna yung kalahati and then pag na-receive na namin, transfer ulit yung kalahati. Until this morning, tumawag brother ko, eto na, sabi niya, tol, parang na-scam tayo. Sabi niya, bakit? Sabi ko. In all fairness naman, naisip ko baka identity theft siya. Pero hindi, kasi yung Gcash number na pinag-transferan ni Utol ko is the same name niya. Or kumbaga yung letters doon, parang tugma naman sa pangalan niya. Tumawag daw in the morning, pinakita yung mga pictures, nasa LBC na, nakabox na. So, somewhat medyo na. Ngayon, nagkaroon sila ng konting miscommunication siguro. Si ate girl, irawagan niya yung kuya ko, hinihingi yung bank account ng kuya ko. Ang gusto naman daw ni seller pala, before niya i-ship out, i-full payment na yung pair sa kanya. That same time. So, medyo nag-alangan na si Utol dyan. Kasi, kumbaga, parang hindi yun yung usapan eh. Ang usapan, bibigyan kitang kalahati, padala mo yung pair, pag natanggap ko, bibigay ko yung kalahati. So, ngayon, biglang nagpalit siya. Gusto niya ipa-fully payment na. And then from there, medyo nag-alangan na si Utol ko. Sabi niya, gusto niyo ma'am, cancel na lang natin kung ganyan. Sabi niya, ibalik niyo na lang yung pera ko. After nun, biglang hindi na siya matawagan. Phone number na binigay niya, naka-deactivate na rin yung Facebook niya. Pinost ko sa mga groups, Third World, I think, or Soul Slam, Jordan Manila, or Jordan Brand Manila. So, pinost ko niyan doon. And turns out na marami na palang muntikan ma-scam tong taon to. Or may na-scam na dati, tapos na-report na sa police, tapos biglang ngayon bumalik na naman at ang nadali si Utol ko. Start of 2024 is a big L para sa amin kasi na-scam kami. Pero good thing na lang is hindi full payment. Although syempre 8,000 pesos is still 8,000 pesos. One reason why I'm posting this vlog, hindi naman to shame this person. Well, aside from that, na mag-ingat tayo kasi maraming magagaling sa ganyan. Marami pa rin talagang masasamang tao dyan. At nakakalungkot na ginagamit ang sneaker industry para makapang-scam ng tao. I know meron pa mga mas malaki ang na-scam before. I have a few friends na mas malaki pa dyan. Sabi nga ni Jericho kanina siya, na-scam na siya before. So ito, malit lang naman to. It's not all about the money. It's all about kung ano matutunan mo in the process. Although hindi ako yung na-scam, hindi ako personally na-scam, hindi ako yung buwibili ng pair. Pero still, kapatid ko yung in-scam mo. So parang in-scam mo na rin ako. Don't trust anyone just yet. Huwag kang basta-basta magtitiwala. I mean, the whole vouch system, that really does work. So siguro, kung ayaw magpa-vouch, don't deal. Kung ayaw na ipa-LC yung pair, don't deal. Ayaw na, halimbawa, magpa-video, pakita lang yung pair. Alam ko, hassle sa mga sellers, pero kung legit naman talaga na nagbebenta ka, legit seller ka, legit ang binebenta mo, so wala ka dapat magiging hassle na ipakita yung pair kahit sa video lang. So be aware of this person. Apart from that, just buy from trusted sellers. Di bali ng medyo mas mahal ng konting bibilin mo, basta alam mong legit yung pair at darating yung pair. Sabi nga din ni Big Boy Cheng, yung binibili mo dyan, yung peace of mind mo. Ang dami kasing scammer ngayon, hayop na yan. Dahil dyan, binalan natin na sapatos si Utol.
And nandito tayo ngayon kay Utol. Tol, na-scam tayo. Oo. Paldong-paldo ang 2024. Ang ganda ng pasok ng 2024. Nandito lang kami kagabi, habang nagiinuman ito kasi napagtripan niya. Napagtripan mo pa kasi ito, di ba yung usapan natin kahapon eh. Tempting eh. Yung presyo, no? Presyo eh. Tapos 16K. Hindi, pero originally 17K siya, di ba? 17.5. 17.5. Tapos pumayag siyang 16. Nilast price niya ng 16. Yung diligence na ginawa talaga natin dapat, kahit ayaw niya magpa-vouch, Vinouch natin. Oo, Yeah. o parang tinanong natin kung may nakatransact na talaga siya. Oo. Yun lang ang, I think, pagkakamali natin talaga eh, no? Yung ano doon, nadala tayo doon sa government ID eh. Yun! By the way, kung kasama kayo sa mga groups at nag-comment kayo, maraming salamat. Pinapagalitan nyo pa kami. O gets naman namin, kailan talaga pinapa-vouch. Pero kasi si ate girl, ito si Annalyn Almazan. Ayan, pang ilang beses ko na ba sinabi yung Annalyn Almazan? Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Hindi mo ikakayaman yan, promise. Pero God bless na lang sa'yo. Yun na masabi namin. Nasa LBC na siya, di ba? Oo, nasa LBC na. Sabi niya, good morning sir, papunta na po ng LBC. Yung ano niya, tol, yung GCash na, yung number na binigay mo sa akin, yung number na tinawagan mo siya. Oo. Tapos, chinek mo sa GCash, pangalan niya. Nung sa ano, pangalan niya. Siya talaga yun. Bakit nag-match yung government ID sa Exactly. cannot be reached yung GCash number? Patay. Pero nakuha kong makausap yung sinasabi niyang taga LBC. Sa same number na yun. Hindi, sa Messenger. Sa Messenger? Oo, sa Messenger. Tapos, pag tinatawagan ko na siya, nung sinabi ko dun sa, sige, pakibigay kay madam para kausapin ko. Binigay niya, doon na namamatay. Hindi na kami nagkakadinigan. Tapos wala na, no? Ako di ko makontak eh. Wala na. Tapos nawala na yung page, nawala na yung ano niya. Pinagtirik na kita ng kandila. Ha? Ilan taon na rin akong namimili naman na shoes. Ikaw, alam mo yun. Shoutout dun sa binibilan ko sa Korea. The best ka, sir. Pangalan? Si MJ. Ayun, si MJ. Oh, Si I mean, MJ. one of the best. Oo. Kasi kung ako, hindi ako papayag na i-deposit yung full. Siyempre, kahit papano, hindi naman tayo ganun ka-gullible. Pero, at the same time, with all due respect, syempre, yung nagbebenta, iniisip ko rin, naninigurado rin. Pero ano ha, nung kausap natin siya kagabi, parang Legit maayos na maayos. Ay, ano to? gusto mo. Wow! Ayan, let's share the burden, tol. Ano, tol? Para, Nabala ka pa. Oo naman, basta mo. I-focus mo. Uy! Ay, ito na ha po yan. Yeah. So, Alright, bro. Para ka lang bumili ng ano, tol. Para ka lang bumili ng 8K na samba. Ay, na, tawag dyan? Specials. Oo, gano'n na lang isipin natin. Kumbaga, wag na kayo magkakamali. Okay na kami na yung nagkamali. Para sa inyo. Hindi nyo na kailangan ma-experience. Ulit-ulit nga sinasabi ni Mrs. Pero lang yan, kikitain natin yan. Importante, walang nangyari sa atin. Unang-una, hindi tayo magiging mahirap na nawalan tayo ng 8K. Correct. Pangalawa, hindi siya yayaman sa 8K. Correct. Yun lang yun. So, God bless sa'yo, Annalyn Almazan. Anyways, guys, maraming salamat for checking. Again, mag-iingat po tayo. Please be aware na meron talaga mga scammers nowadays para hindi tayo ma-scam. Alright, guys, so let me know your thoughts on the comment section down below. Na-scam ka na rin ba dati? Kakilala ka ba na scammer? Like to hear your stories as well. And of course, kung gusto mo yung scam video na ganito, let me know para mas marami tayong gagawin. Manguhuli tayo ng mga scammers in the future. And there you have it. Maraming salamat for checking on this video and I will see you on the next one. Peace, guys.